ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Purihin palapakan natin ang mabuting balita. Marami pong dapat na ituloy sa misyon ni Kristo at inaasahan ng bawat isa sa atin. Hindi dapat na tumigil, magpahinga, bagkus ay magpatuloy sa ating gawain. At yan ang inaasahan ng ating Panginoon. Inaasahan sa iyo, inaasahan sa akin, sa ating lahat. Hindi tayo titigil sa ating paggawa upang ang paghahari ng Diyos ay masabing narito na. Amen? Amen. Narito na. Ang paghahari ng Diyos, mga kapatid, ay yung patuloy nating pag-mimisyon ang maging ang tagapag-ani. Sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Mga kapatid, ang ebanghelyo natin ngayon ay nagpapatunay lang ng yung ipinahayag ay dapat na matupad. Sa buhay po natin, minsan o madalas kasi hindi, nagiging mediocre po tayo. Yung pwede na sabi nga, pag pinagawa tayo ng isang bagay, ay pwede na. Dapat yung pwedeng-pwede. Amen? Amen. At yan ay para sa kaharian ng Diyos. Yung talagang pwedeng-pwede. Yung ibigay natin yung ating best sa ating mga ginagawa, mga kapatid, sa pagpapahayag ng ebanghelyo ng pagmamahal. Ang puso natin ay kasama dun sa ating ginagawa. Kapag hindi kasama yung puso sa ating ginagawa, pagkulang ng pagmamahal, ay hindi iyan kalugod-lugod sa Panginoon. Ang pagiging kalugod-lugod sa Panginoon sa lahat ng ating ginagawa ay yung sa bandang huli masabing kinalulugdan ng Diyos ang ating mga gawain. Pagpapahayag ng mabuting balita ay yung sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasama ng ating pamilya, ng ating kapwa-tao, sa pamayanan, sa Christian community. Yung ambag natin, para ipadamang ang Panginoon ay talagang nag-ahari sa puso natin. At gusto din nating sa puso ng ating kapwa, makarating ang sinasabing mabuting balita. May mga pagkakataon kasi sa buhay natin, yung pwede pa nating pagandahin, ay hindi natin magawang pagandahin. Sa pagmamahal, sa paglilingkod, sa pag-aaruga, sa pagkakandili sa ating kapwa. Lalo yung mga uhaw na uhaw, sa Diyos, sa pagmamahal ng Diyos, doon tayo papasok ang walang kapagurang pagbibigay ng ating sarili, sukdulang madama ng ating kapwa, ang Panginoon ay nasa harapan natin. Amen? Amen. Maramdaman ang Panginoon sa bawat sandali ng buhay natin, sa ating ginagawa. Pinapahayag ng ating mga labi, yung ating pag-uugali, yung ating, yun, ibigay natin talaga.
At sabihin sa ating kapwa, ang Diyos ay naririto sa harapan natin. Sapagkat nandyan tayong pinagkakatiwalaan ni Jesus sa gawain na ito. Sagana ang anihin, mga kapatid. Kaya hindi dapat magpahinga. Bagkos magsipag tayo at patuloy na magtiyaga para madama ng lahat ang Panginoon ay narito sa ating harapan. Buhay ang Panginoon sa pamamagitan mo, pamamagitan ko, ay madama ng ating kapwa. Una, siyempre ng ating pamilya, na ang Panginoon ay nasa harapan lang natin. Yun ang kalugod-lugod sa Panginoon. Patuloy tayong kalulugdan ng Diyos kung tayo nagsisipag, nagtitiyaga sa pagpapahayag ng mabuting balita. Amen.